guys, alam ko nakapaggawa na ako ng reels about sa pagluto ko ng mashed potato and ng fried pork chop. Pero dun sa mga gustong malaman kung paano ko niluto and bawat step and bawat proseso, please watch this video guys kasi nandito lahat yon. Yang potato guys, bago yan naging ganyan ang itsura, binili ko muna yung sa palengke of course. Pagbili ko sa palengke, nilaga ko. Ay, hindi, mali pala. Pagbili ko sa palengke, of course, hinugasan ko. Then, binalatan ko pa pala siya kasi for me, mas mahihirapan ako balatan siya pag naluto na siya. Kaya binalatan ko na siya bago ko pa siya ilaga. And, wala dito yung video guys kasi nahirapan ako masyado maproseso yung mga bagay na yon. And, mag-isa lang ako that time, so wala pa akong tiga video. Kaya, ang nakikita nyo na lang dyan, yung naging mashed potato na siya. And, ang nilagay ko nga palang flavor doon while nilalaga ko yung aking potato is salt lang, a pinch of salt para lang magkaroon na siya ng konting flavor. And after nun, after ko siya mailaga and pagka natutusok na siya ng tinidor sa pagkalambot, ginrate ko naman siya kasi wala akong potato smasher. So, kailangan natin gumawa ng paraan para maging mashed potato siya. Kaya, ginrate ko siya habang mainit pa kasi kasama yun sa process. Kailangan gagawin mo siya habang mainit pa para maging plump yung potato mo. Kasi isa yon sa nagpapasarap and nagpapaganda ng texture ng mashed potato, yung pagka-plump niya. And dahil wala akong gloves, nagtiis ako na i-grate yung potato na mainit pa siya. Next time, I'll do better guys. Buti na lang nga walang video kasi sasabihin nyo, ang tanga-tanga naman nitong nagluluto na to. And nga pala, nakalimutan ko sabihin, important step din to guys. Pagkahango nyo doon sa nilagan yung potato, wag nyo muna siyang gagalawin. Let it steam on its own. Kasama pa yun sa cooking process para mas maluto siya. And para ma-achieve din yung pagka-plump ng mashed potato. And kasama din yun sa drying process niya, yung pagluluto niya sa sarili niya. So, don't forget about that step. And ito pa nga ang isa sa mahihirap na gawin pag gumagawa ka ng mashed potato, ang pag-achieve dun sa texture ng gravy. And kung paano ko na-achieve yung ganyang consistency ng gravy guys, in-strainer ko yan para mawala yung buo-buo ng harina. And para mas madali, pwede nyo namang i-blender. Pero that time, strainer yung malapit sa akin and hindi masyadong matrabaho. Kaya in-strainer ko na lang. Pero marami kayong options para maging smooth ang inyong gravy and mawala yung pamumuo ng mga harina. Kasi kung hindi nyo gagamitan ng ganon, ay die. Siguradong buo-buo ang mga gravy nyo and ayaw nyo naman kumain ng hilaw na harina sa gravy nyo guys, di ba? Kaya kailangan talaga yung step na yon para sa smoothen gravy and para sa mas masarap na experience. And ito na nga, niluluto na natin ang pork chop natin dyan dahil hindi naman pwedeng walang kapartner ang ating mashed potato. Ayan na nga yung mashed potato natin guys after natin lutuin. Ayan, malamig-lamig na yan dyan kaya ganyan na yung itsura niya. And alam ko, mas masarap kainin yung mashed potato nang mainit-init siya. Kaya iinit natin yan mamaya. Yung milk nga pala guys na gagamitin nyo sa mashed potato nyo, it's either full cream, pwede ring evap. Depende sa milk na gagamitin nyo, pwede nyo i-search kung anong mga pwedeng gamiting milk. And ang pinakamahalagang step sa paggamit ng milk, kailangan nyo siyang initin. And pag in-incorporate nyo na yung milk dun sa pinaka-mashed potato, kailangan unti-unti lang yung lagay para hindi kayo masobrahan or hindi kayo makulangan. So, tansya-tansya lang kung baga. And kung nagtatanong kayo kung anong flavorings na nilagay natin doon sa mashed potato, napakasimple lang guys. Salt, pepper, butter, and milk. Yun lang yung mga ingredients na kailangan para sa pampalasa ng ating mashed potato. And I can tell you guys, super sarap. Hindi dahil ako ang nagluto, pero para sa first timer, double thumbs up ito. Kahit tanungin nyo pa doon sa mga nakatikim. Char, kala nyo naman kilala nyo no? Ang gusto ko sanang partner nitong mashed potato natin guys is steak. Para complete experience ba? Dahil nagluto ka na lang rin ng mashed potato, nagpakahirap ka na lang din sa paggawa sa kanya. Mas maganda sana kung steak. Pero ang available lang natin that time sa bahay ay pork chop. So hindi na tayo choosy dyan. Magiging choosy pa ba tayo? And ayan na nga guys, isa-serve na natin ang ating pinaghirapan na mashed potato and fried pork chop. I'm so proud of myself. Minsan, nagugulat na lang rin ako doon sa mga nagagawa kong dish. Nagugulat na lang ako na, okay, kaya ko palang lutuin yon. Pareho ba tayo guys? May mga ganong moment din ba kayo dyan? Please comment down below. If you like this video, please like and share. Thank you for watching and see you on my next one. God bless everyone!